na 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 na. Tawagin mong hangin hanggang ngayon, di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasawa, kung harangin aking dinadaanan, ko'y sisigaw ng todo at kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito laki ng iyong sigaw. Di mo kaya akitin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon. At ngayon ay October 2 mga kapatid. Ayan, alas 5:15 dito sa Pilipinas. Lunes na Lunes. Ito yung ating pinakaunang debate sa week na ito. At napakaganda ng ating topic mga kapatid. Patungkol dito sa patutunayan ko na sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. At ang maglalaban dito syempre Rangers of God versus Seventh-day Adventist mga kapatid. So mamaya ipapakilala ko sa inyo yung ating mga debatista. Pero for now, good afternoon, good evening at good morning sa lahat. Shout out sa lahat ng nasa live dito sa ating mga kapatid na laging nagsusubaybay. Yan, si Apostolic Faith, si Andayuhan, yung team Rangers of God, at syempre yung ating team ng ABM din, mga Adventist natin na friends. Shout out sa inyo dyan. At please share yung ating live streaming ngayon dahil magsisimula na tayo sa ating debate mga kapatid. At syempre yung ating rules and regulation mga kapatid at yung magaganap sa debate ngayon. Meron tayong 10 minutes na first presentation ha. 7 minutes sa first cross. Same din sa negative syempre. Rebuttal stage 10 minutes din at 7 minutes na cross. At meron tayong 5 minute na conclusion. Syempre mauna dito ang ating negative, mahuhuli ang ating affirmative. So ang ating rules, again, standard rules ng Russia TV mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question,
kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag. Kasama dito ang categorical ha, yung yes or no, na hindi lalampas ng 20 seconds. Pero meron tayong rule number 3 mga kapatid, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo kung gagamitin niya syempre. At ayan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo pwede magtanong. Pero sa rebuttal stand, pwede nang itanong ang lahat dyan. At sa first stand mga kapatid, pag tinatanggi niya na hindi pa niya nilatag yan, next question yan, wala nang objection pag ganyan. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, syempre may disiplina yan. At rule number 8, hindi pinapahintulutan ng any na physical na pag-aatake ng ating mga katunggali. At syempre yung mga pagmumura at out of topic mga kapatid. Rule number 9 natin, ito yung no challenge question mga kapatid. Mga tanong ito na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko, hindi yan papayagan kahit pa sumasang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Sangayon, Mr. Moderator. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negatibo? Yes, sang-ayon ako. Ayun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. At syempre before natin simulan ang ating debate, gusto ko muna silang magpakilala. Unahin at syempre kung ano yung inaasahan nila sa topiko na ito, ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. Umpisahan natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Ayun, magandang hapon no, sa Pilipinas at sa ibang bansa naman. Umaga no, sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa Russia TV. Ako pala si Brother Ernie Luma no, sa topic na pag-uusapan namin ni Brother Ruben na papatunayan ko na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala ayon sa Biblia. Okay, so that is Brother Ernie Luma ng Rangers of God mga kapatid. Syempre, yung ating tatayong negative din ang tututol. Pakilala ka kapatid. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Brother Ruben Naval ng Kilada ng Seventh Day Adventist Church. Tumatayong debater ng ABM sa pagkakataong ito. Ang aking posisyon ngayon ay negative, tagawasak ng maling aral ng ROG. Salamat po. Okay mga kapatid, at medyo maganda-ganda itong debate na ito. At ito talaga yung tinatawag na specialty na topic ng mga Rangers of God. Lagi-lagi nyo itong mapapakinggan, yung kanilang pinaglalaban. At please comment down your inyong mga comment. At mamaya babasahin natin after nilang magtanungan. So please mag-comment kayo ng kung ano yung inyong nakikita sa debate na ito. So hindi na natin patatagalin mga kapatid. At bibigyanan ko na ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Ernie Luma ng Rangers of God patungkol sa kanyang patutunayan na mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay patutunayan niya na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Your time start now, bro. Ayun, unang-una sa lahat, magandang hapon muli sa mga taga-subaybay ng Russia TV, maging doon sa mga nandyan sa comment section, magandang hapon sa inyo. At sa ngayon po ay aking papatunayan ayon sa banal na kasulatan na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. So, bakit nga po ba ang Rangers of God o ang mga naniniwala na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala? Bakit po ba sila sumasampalataya, no? Dahil ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan at ito po mismo ang layunin ng Panginoong Hesus, no? Kaya po nagkaroon ng pagparito ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo, which is ito po yung pagkakasala. Ang layunin ng ating dakilang Diyos, wasakin ito at ang sino mang sasampalataya sa sinugo ng Diyos ay mabigyan ng karapatan na maging mga anak. At itong mga anak na ito ay
ito po yung tinatawag na ipinanganak ng Diyos na hindi na po nagkakasala. Ayon po yan sa unang Juan 3:9, no, doon po natin mabasa, sabi po doon, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. So napakalinaw po mga kaibigan, at isa pang layunin ng ating Diyos, dahil nung ang unang tao po ay nalinlang, no, nadaya, which is yan po ay si Iba, no, at si Adan, no. So nagkaroon ng kasalanan hanggang sa mga salinlahi. So that's why ang Diyos po ay gumawa, no, ng kapawaraanan upang maalis po tayo dun sa sumpa, no. Hindi na tayo maalipin ng kasalanan upang tayo po ay palayain ng Diyos. So kung tunay ka pong laya, dapat nga na hindi nagkakasala dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, ito ay mga banal ng Diyos. Kung mababasa po natin, no, sabi nga po dun sa 14, no, na nagsisitupad ng mga utos, no, yung mga banal. No, sa pahayag 12:14, kung di pa ako nagkakamali, ano. Ang sabi po doon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, no. Mga banal po, hindi po ito mga nagkakasala kasi banal, no. Kasi kung ang pagkakaunawa po ninyo ay yung banal ay nagkakasala, parang hindi na magandang understanding yun, ano. So, dito pa lang po mga kapatid sa isang talata, napapatunayan na kagad natin yung ating tema. Wala nang dapat pagtalunan dahil verbatim nang mababasa natin na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Kung baga dito po sa labang ito, itong isang talata pa lang sa boxing, knockdown na po, no? Malinaw, verbatim, at hindi po tayo naghaka-haka, wala tayong interpretasyon na ipinasok, kundi atin lamang pong binasa ang sinulat ni Apostol Juan na siyang lingkod rin naman ng Diyos, na ito po ay sumasampalataya sa paniniwalang ito. So, mga kaibigan, hindi ko na po pakahabain itong aking presentation kasi wala nang dahilan upang pahabain pa natin, no? Dito pa lang po sa talatang ito, napatunayan ko na yung aking paksa. Kaya, Mr. Moderator, kung ilang pa man yung minutong natitira dyan, iwiniwib ko na po yan at dadako na po kami sa pagtatanong. Official na wini-wave ng ating affirmative ang kanyang natitirang time. At dadako tayo sa unang pagtatanong ng negative, mga kapatid. Bibigyan ko ng 7 minutes Bro Ruben ng 7-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, Brother Ernie. Nakahanda ka na bang dipinsahan ang naging mong aral? Yes or no? Handa po akong sumagot sa katanungan, pero bawal po yata dito yung side comment or patutsada. Okay, tanong. Ang sabi mo sa topic natin, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Tanong, si Pedro, ipinanganak ba ng Diyos? Ano? Yes po, pinanganak po siya ng Diyos. Sunod na tanong, nung itatuwa ni Pedro ang Panginoon ng 3 bisis at tumilaw ang manok, nagkasala o hindi? Nagkasala po doon si Apostol Pedro dahil hindi pa po siya doon na ipapanganak. Kasi ang tawag nga ng Panginoon sa kanya yun, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Nasa kanya pa si Satanas noon. Next question. Sabi mo kanina nung una kong tanong, ipinanganak na ba si Pedro? Sabi mo, yes, ipinanganak na. Ngayon sabi mo, hindi pa ipinapanganak nung tinanong kita nang nagkasala na siya. Aminin mo ba na nagsisinungaling ka ngayon pa lang? Yes or no? Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang po ang nag-i-impute ng salitang yan dahil hindi malinaw ang pagtatanong mo. Ang tanong mo sa akin, ipinanganak na ba si Apostol Pedro? Yes. Sa puntong yon, hindi pa. Next question. Next question. Yung tanong kong yon na sinagot mo ng yes, malinaw o hindi? Sagot? Excuse lang, Mr. Moderator, hindi ko napapakinggan yung boses niya. Pakiulit daw, Bro Ruben. Sabi mo kanina hindi malinaw yung una kong tanong. Ang tanong ko, si Pedro ba ipinanganak ng Diyos? Ang sagot mo, yes. Malinaw ba yan o hindi? Hindi po malinaw kung kailang time kasi may time frame po yan. Kaya dapat, pag magtatanong ka, ilagay mo yung klaradong tanong para hindi ka nalilito sa tanong mo. Next question. Okay. Kailan ipinanganak si Pedro? Kailan? Sagot?
Sagot na. Ano po ang tanong? Pakiulit. Time stop mo na, time stop. Okay, okay. Pakiulit mo na, bro. Okay, sige, sige. Sabi mo kanina, hindi pa ipinapanganak si Pedro nung nagkasala siya. Ngayon ang tanong, kailan ipinanganak si Pedro? Saan po? Sa laman o sa espiritu? Kahit saan, sa espiritu. Okay. Nung namatay na po ang Panginoong Hesus, dahil ang sabi niya, susuguin niya yung espiritu. Yun po yung tatahan sa kanyang mga alagad at ito po ay mga Rangers of God sila si Apostol Pedro. Next question. Sunod na tanong, aminin mo ba na nagkamali ka sa dalawang sagot mo? Yung unang sagot at ikalawang sagot. Sabi mo kanina, yes. Pangalawa, hindi. Aminin mo ba na nagkamali ka? Hindi pa ako nagkamali. Yung tanong mo po ang nagkamali kasi walang klaradong tanong. Di mo linagyan kung anong time frame. Ikaw po ang nagkamali, kaya hindi ko po aminin. Ikaw po ang nagkamali, hindi ako. So tama yung mga sagot ko. Sunod na tanong, nung nakasama ni Kristo ang mga alagad, lahat ba sila hindi pa ipinapanganak sa espiritu? Yes or no? Ang stand ko po dyan, nung namatay na ang Panginoong Jesucristo, doon po sila na ipanganak sa espiritu. Next question. Anong basihan mo? Anong Biblia talata? po. Anong Biblia talata? po. Pakibigyan ng Biblia talata. po. Ayun po, sabi niya doon, susuguin ko ang aking espiritu nung umakyat sa langit. Ibig sabihin po, nandun na tumahan na sa mga apostol niya sa mga alagad niya o sa mga ipinanganak niya o sa mga magiging ipapanganak pa. Katulad namin ngayon, sa ating kapanahonan, kami po yung tinatahanan ng espiritu at naipapamumuhay namin yung kabanalan na gusto ng Diyos. Next question. Noong ibinuhos ang Holy Spirit, tinahanan na sila ng espiritu, di ba? Yes or no? Nung natanggap na po nila, anak na po sila ng Diyos. At Okay. may gumagabay na po sa kanilang espiritu. So, hindi na sila magkakasala. Yes or no? Ayon po sa banal na kasulatan, hindi na sila maaaring magkasala at hindi sila nagkakasala. Okay. Sunod na tanong. Noong ibinuhos ang Holy Spirit at natanggap nila at nangako sila na bawat isa ay magbibinta ng ari-arian kasama si Ananias at Safira. Bakit nagkasala sa Diyos si Ananias at Safira? Gayong sabi mo na hindi na magkakasala matapos ibuhos ang Holy Spirit. Hindi po nagkakasala ang ipinanganak ng Diyos ayon sa Biblia, kapatid. Bakit nagkasala si Ananias at Safira? Spekulasyon mo lamang po yan na nagkasala. Oo. Okay, basahin ko ha. Basahin ko. Wala pong showdown dito, ano? Okay. Gawasin ko. Wait lang. May ano ba? May oras ba ng pagbabasa o tanungan lang ito? Ano yan, bro? Ipipremise niya yan. Okay. Sige. So proceed, bro. Okay. Sabi mo, hindi nagkasala. Excuse lang, nagchachape si Brother Robin, nagchachape. Pwede bang pakilapit-lapit yung mic? Okay, ito. Gawa 5. Talatang 3. Premise muna. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa espiritu? At si Ananias ay namatay. Tanong, bakit kontra ang sinasabi mo sa talatang ito? Sabi mo hindi na nagkakasala. Bakit dito nagkasala? Wala po, Namatay. hindi po diyan nagkasala. Hindi po diyan nagkasala si Pedro. Hindi po diyan nagkasala. Si Ananias ang tinatanong ko. Bakit nagkasala si Ananias at namatay? Wala pong nakasulat diyan wala pong nagkasala diyan na sinasabi si Ananias. At namatay po ang tao dahil ang sabi sa Biblia, itinakda na mamamatay ng minsan ang tao, kaya namatay po 'yon. Next question. Sunod na tanong, yung pagsisinungaling ni Ananias sa Holy Spirit, kasalanan po hindi? Kung nagsinungaling po si Ananias, kasalanan 'yon. Pero hindi nangangahulugan na anak ng Diyos si Ananias kasi sinungaling. Ayun. Si Ananias ay kasama sa mga binuhusan ng Holy Spirit. Ngayon, ang tanong, anak ba si Ananias o hindi? Ano pang tanong? Pakiulit. Okay. Si Ananias at Safira
ay kasama ng mga alagad na nabuhusan ng Holy Spirit noong Pentecostes. Ang tanong, Mr. Moderator, wala pa po sa nilalatag ko yung mga tanong niya. Okay, next Next question, bro. question. ba- Pinagbigyan ko lang po siya. Next question na, sa bro. mga tanong, bakit mo sinagot yung kanina, yung mga nauna? Pinagbigyan lang po kita. Okay. Ito, unuhuan. Time. Unuhuan. Time na, bro. Unuhuan. Time na, bro, Robin. Okay, time na. Okay, so dyan Time na, natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 20 live viewers. At ang bilis ng ating comment box, mga kapatid. Shoutout kay Benchi Popoy, mga kapatid. Unang tanong sa negative, anong kasalanan ang walang katubusan at hindi na ipako sa krus? Shoutout din kay Andayuhan, unang Juan 3.9, malinaw pero malabo kay Ruben. Shoutout din kay Esther Marasigan, naka-uniform pa talaga sila, red na red. At Latusa Garnado, Kenneth Peter, Mr. ROG, si Solomon ay anak ng Diyos, ba't nagkasala? Si David anak ng Diyos, ba't nagkasala? Si Pedro na apostol nagkasala, alam mo, niloloko mo lang ang iyong sarili. Shoutout din kay Dayuhan, knockout agad sa unang tanong. Shoutout din kay Imelda Alfonso, yung ating napakagandang laging nanonood sa Russia TV. Ayan, maraming salamat Sister Imelda Alfonso. At si Apostolic Faith sa Book of Acts chapter 2, the day of Pentecost, doon na ipanganak sa Espiritu ang mga apostol. Read the Bible carefully, Bro Ruben Naval. Shoutout din kay sino pa tong hindi, Aladin Gregorio ng mga kaibigan nating Baptist, shoutout daw. At shoutout din kay mga ROG. Ayan, kasama si Ananias sa binuhusan ng Holy Spirit. At Latusa, ayan, wala na, simula pa lang ipit ka na, Mr. ROG. So tuloy-tuloy tayo, mga kapatid, at dako tayo sa ating first presentation ng ating negative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist under ng ABM. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po. Alam niyo, mga kapatid, itong ating kaharap ngayon na ROG, halatang hindi kabisado ang Biblia. Alam mo, Brother Ernie, kung sasabak ka sa debate, dapat kabisado mo ang Biblia. Hindi mo pala alam yung mag-asawang Ananias at Sapphira na nabuhusan ng Holy Spirit, nagsinungaling, namatay. Mga anak ng Diyos yun. Yung si Pedro, kanina, maganda yung sagot, talagang yes. Pangalawa, maganda rin ang sagot. Pangatlo, doon na nagka-problema. Bago pa sila Pedro ay utusan, mayroong 70 na mga alagad na binuhusan ng Holy Spirit. Sabi ni Kristo, magpapagaling kayo, gagawa kayo ng mga milagro. Kaya't nung time na tinawag sila Pedro, automatic anak na sila ng Diyos. Kaya nga sabi sa kasulatan, ang sino mang napabilang sa mga anak ng Diyos ay mga naligtas na. Ngayon, itatatwa ngayon dahil naipit na sa tanungan, hindi daw anak ng Diyos. Matagal na nakasama ni Kristo, sasabihin mong hindi anak ng Diyos? Saan mo hinugot yung katuwirang yan? Maliwanag na itong mga Rangers of God ay hindi mga rebels ito eh. Mga rebelde sa katotohanan, sa katwiran. Taob eh. Paano ka pang babangon yan? Bagsak na yung argumento mo. Ang topic, ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Sila Pedro, itinatuwa mo, kasalanan yan. Alam mo ang katotohanan, tapos itatatuwa mo ng harap-harapan, kasalanan yan. Ikaw pala nagkakasala ka na. Ito si Pablo sa Roma 7. Ito, may magandang salin tayo dito. Sabi ni Pablo, Roma 7 talatang 17 hanggang patuloy 25. Kaya hindi talaga ako gumagawa ng masama
kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin ay siya kong ginagawa. Ano, nagkakasala o hindi? Yung masama na ayaw ni Pablo, siya yung nagagawa niya. Tuloy natin. Dahil dito ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Excuse me po. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Pag-anak ka ng Diyos, yung kasalanang likas, hindi mo maiwawala yan. Nakatira yan sa atin. Tuloy natin. Ano pang sabi? 22 at 21. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasalanang likas sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Ayan ha. Si Pablo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sabi dito, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may nakikita akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa aking isipan. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Sa 25, huling bahagi, ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayon. Ano yung kapangyarihan ng kasalanan? 1 Corinto 15, talatang 56. Sabi po dito, tingnan natin. 1 Corinto 15, 56. Sabi dito, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ibig sabihin, habang tinutupad mo ang kautusan, nagiging makapangyarihan ang kasalanan. Yan. Kaya itong sinasabi ni Pablo maliwanag. Habang tinutupad niya ang kautusan, ang kasalanan, yung makasalanan niyang likas, yun ang nagiging makapangyarihan sa kanya. Kahit ayaw niyang gumawa ng masama, yun ang nagagawa niya, sabi niya. Yung masama na ayaw niya, yun ang nagagawa niya. Ang tanong, nagkakasala o hindi? Nagkakasala. Bagsak yung aral ng ROG. Talpak na aral ng ROG. Talpak na aral yan. Anong sabi ni Juan? Puntrahin natin yung 1 Juan niya. Okay. Anong sabi sa 1 Juan 1:8? Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya maliwanag yan ha, Brother Ernie. Kanina booking ka na. Wala talaga sa iyo ang katotohanan at wala sa ROG ang katotohanan. Dinadaya ng ROG ang kanilang mga sarili. Ano yung sinasabi na ang mga anak ng Diyos ay nagkakasala? Dalawang kasalanan yan. Kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi kamamatay. Ayon sa 1 Juan 5. Ano yung kasalanang ikamamatay? Yung direktang paglabag sa 10 utos. Yung pinipighati mo yung Holy Spirit. Yung mag-asawang Ananias, binuhusan sila ng Holy Spirit. Nangako sila na magdo-donate ng kararian, pinagbilhan. Ang nangyari, kinupit nila yung kalahati.
Anong nangyari? Sabi ni Pedro, nagsisinungaling kayo sa Holy Spirit. Patay noon din si Ananias. Sumunod yung asawa niya, patay on the spot. Matindi yung parusa ng Holy Spirit dahil harap-harapan nilang niloko ang banal na espiritu. Isipin mo matapos kang buhusan ng Holy Spirit tapos magsisinungaling ka. Oh, itong mga Roji, harap-harapan itong nagsisinungaling eh. Kaya hindi nangangamatay dahil hindi talaga sila binuhusan ng Holy Spirit. Yun ang malinaw dyan. Nagkukunwari lang sila na anak ng Diyos. Oh, ang tunay na anak ng Diyos at nagsinungaling sa Holy Spirit, patay. Oh, ba't hindi namamatay itong mga Roji? Hindi naman sila binuhusan ng Holy Spirit eh. Balik tayo sa sinasabi ni Pablo. Si Pablo sumusunod sa 10 utos. Roma 3:31. Nung dumating ang pananampalataya, ay lalo naming tinutupad ang kautusan. Yun. Anong kasalanan ang nagagawa niya na hindi niya gusto? Hindi niya sinasadya. Yung mga kasalanan hindi sinasadya, hindi natin maiwasan yan. Halimbawa, mayroong nagtanong sa atin, o humiram ng pera, hindi natin kilala, hindi natin napagbigyan. O sabi ng Panginoon, ang sino mang umutang sa iyo na hindi mo pinagbigyan at manalangin, magiging kasalanan sa iyo, ayon sa Leviticus. Kaya yun ang mga kasalanang hindi sinasadya. Sa Leviticus 4, binabanggit doon, yung mga kasalanang hindi sinasadya, maghandog ka. Ibig sabihin, hindi alam ng mga Israelita na may kasalanan sila pala, kaya naghandog sila para panigurado na malinis sila doon sa mga kasalanang hindi sinasadya. Ganon yun. Kaya huwag tayong pakampante mga kapatid. Nagkakasala tayo. Hindi lang natin alam. Pero yung direktang kasalanan na alam mo sa pang-utos, yun ang iwasan natin. Ganon. Kaya kanina tao bang unang tanungan pa lang eh. Wala na, bagsak na. Hindi na babangon yan. Ano na lang, pagpapatuloy na lang. Formality na lang yan. Basta't nabutasan ka sa unang pagkakataon, tuloy-tuloy na yan. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa first cross ng ating affirmative sa negative mga kapatid. At bibigyan ko ng 7 minutes sa pagtatanong si Brother Ernie ng Rangers of God. Your time start now, bro. Ayun, unang tanong Tatay Ruben. Handa ka na ba? Kanina pa nga kita na uwasak eh. Okay. So sabi mo sa presentation mo, mayroong kasalanang hindi ka mamatay at ikamamatay. Yung po bang nagagawa mong kasalanan ay hindi ka mamatay? Yes. Yes or no? Yes, sigurado ako. Alam ko. Sabi mo kanina, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Alam niyo po ba sa banal na kasulatan, aware ka ba na ang nakakalabag sa kalitlitang utos ay nalalabag niya ang buong kautusan? Yes or no? No, walang ganyang sinabi. Basahin mo kung mayroon. Okay. Yung Next sinabi question. ko yan. Okay, next question. Sabi mo, titindigan mo po ba na si Apostol Pablo ay makasalanan? Yes or no? No, hindi makasalanan kundi nagkakasala. Iba Okay. yung makasalanan sa nagkakasala. So, Apo. Proceed. So, sabi mo rin kanina, kukontrahin mo yung 1 John 3:9. So, sinasang-ayunan mo ba ito na kinukontra mo ang 1 John 3:9? Yes or no? Yes, kinukontra ko yung mali mong unawa sa unuhan. Mr. Moderator, ang Okay, tanong ko time po stop. kung yung talata hindi yung unawa. Pwede bang mag-object? Okay, object ka muna, bro. Pakikumpleto, May bro. mga kasi yung Sige, bro. Proceed ka, bro. okay. Yung bang unawa mo sa 1 John 3:9, ay yung bang talatang 1 John 3:9, sabi mo kanina kukontrahin mo, tinitindigan mo ba ito na kinukontra mo yung 1 John 3:9? Okay. Yes. Okay, sasagot naman si Ruben. So, yes. yes. Proceed ka sa paliwanag, bro, Ruben, ha? Proceed, bro. Okay.
Sagot. Yes, kinukontra ko yung unawa mo sa 1 John 3:9. Next question. Next question. Next question. Okay. Sabi mo kanina sa iyong presentation sa Roma City, pinapatunayan ni Pablo na nagkakasala pa siya. Tama ba itong unawa mo? Tama ba yung paliwanag mo? Pinapatunayan ng Roman 7 na nagkakasala pa si Pablo. Yes or no? Yes, sinabi ni Pablo. Binasa ko kanina. Okay. Okay. So, ginamit mo yung 1 John 1:8. Alam mo ba ang buong konteksto ng unang Juan 1:1 hanggang yes? Alam mo ba, yes or no? Yes, alam. Okay. So, alam. So, sabi mo kanina sa unang presentation mo, nabutasan mo na dahil mali yung sagot ko. Tinitindigan mo rin ba ito? Yes, kitang-kita. Okay. So, para sa iyo, ang tindig mo ngayon, kaklaruhin ko lang, ang ipinanganak ng Diyos, nagkakasala pa ayon sa Biblia. Categorical, yes or no? Yes. Okay. Okay, saan mo mababasa verbatimly na ang ipinanganak ng Diyos ay nagkakasala pa? Verbatim. Yung binasa ko kanina, si Pablo, sinabi Di, niya ang tanong ko po, saan mo mababasa verbatim? Verbatim, nakakaintindi ka ng verbatim? Verbatim na ang ipinanganak ng Diyos ay nagkasala. May mababasa po ba tayo o wala? yung litra por litra na sinasabi mong yan, wala. Pero sinasabi ng kasulatan, yung talagang aktual na nangyayari ayon sa Roma City. So, ano po ang mababasa sa Biblia? Ano po ang mababasa sa Biblia verbatim? Ang ipinanganak ng Diyos hindi nagkakasala o ang ipinanganak ng Diyos ay nagkakasala? Ano po sa dalawang mababasa? Yun. Ang sabi dito, Tatay, ano po sa dalawa ang mababasa? ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Subalit, Yun po ang mababasa. Diyos, Wait lang bro. hindi, Proceed lang. 30 seconds. Sige bro. ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Subalit, anong sabi? Kung sakaling tayo'y mahulog, may tagapamagitan tayo si Kristo. Ibig sabihin, may posibilidad na magkasala. At ayon dito Okay. sa... Okay. Next question. Ano next question? Okay. So inaamin mo ngayon na yung tinitindigan mo hindi mababasa sa Biblia. Kundi ang mababasa ay yung ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Inaamin mo na ngayon na yung tinitindigan mo bilang negative hindi mababasa sa Biblia. Ang hinahanap mo, yung salita mong litra por litra. Pero yung tinitindigan ko, yung aktual na pangyayari, nabasa kanina pa. Next question. Okay. So, dahil ang sagot mo, ang mababasa ay yung ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi mababasa yung nagkakasala pa ang ipinanganak ng Diyos. So, inaamin mo ba gayon na ikaw ay sinungaling? Sagot, ikaw ang nahayag kanina, ikaw yung nagsinungaling, hindi ako. Next question. Ilang minuto pa, Mr. Moderator? 1 minute and 30 seconds. Okay. So, i-wave ko na yan. Dako na ako sa rebuttal. Okay, thank you. At official na wini-wave ng ating affirmative ang kanyang oras sa pagtatanong. At bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Napakabilis ng ating comment mga kapatid. Meron na tayong 78 at sana hindi ito ma-post ng Meta. Dahil I think 100 comment lang. At shoutout pala sa mga ROG. Ang dami nila ngayon. Nandito si Esther Marasigan, yung kasalanan nila ibabato sa iba at ihuhusga. Shoutout din kay Oswaldo Seyes, mahirap talaga na panindigan ang aral ng imbentong aral. Habang nabubuhay ang tao ay laging may tukso ng pagkakasala, lalo na yung 5 senses. Mahirap iwasan yun. Magbagong buhay pwede, pero kung hindi na nagkakasala, mali kayo dyan, ROG. Shoutout din kay Apostolic Faith, sabi niya, 12 apostle ang sila
Mary Magdalene at Maria ang nasa upper room, Ruben Nabal. Mali na sasabihin mo na napuspos doon si Ananias at Sapphira. Di nga sila kasama doon. Read your Bible. Shoutout din kay Ang Dayuhan, sabi niya hindi kasama si Ananias at Sapphira sa isinugo ni Kristo sa bautismo sa Espiritu. Shoutout din kay Benchy Popeye Marty Gokon, bakit hindi mo magawa ang mabuti na nasa isip mo, Ruben? At shoutout din, obo pa lang ni Bro Ruben, panalo na. Ayan, shoutout din kay Latusa Garnado, unang Juan 1.8, pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, niluloko mo lang sarili mo. At ang katotohanan ay wala sa atin. Mr. RJ, Bible na ang nagsabi na ang katotohanan ay wala sa iyo. Shoutout din kay Imelda Alfonso, Debate 2023. Maraming salamat kay Moises. Wrong faith ka lang, Bro Ruben. Ang sinasabing nagkakasala pa ay ang pamumuhay ayon sa laman o sariling katauhan. Not applicable sa mga anak ng Diyos na ipinamumuhay na ang kaluwalhatian ni Kristo, malinaw na wrong faith at application ka lang. Ayan, so marami pang comment dito mga kapatid. Check ko muna. Ayan. Shoutout din kay Aladin Gregorio, Rangers, ni taning niya mga kulto. Ayan. Kurakot sa Biblia. Shoutout din kay Andayuhan. Tanong kay Ruben Nabal, kung may Holy Spirit ka, bakit ka hindi namamatay? Nagkakasala ka? At shoutout din kay Latusa, Benchy. Di na nga nagkasagot si Mr. RJ, kaya ipit na. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Napaka sigla ng ating mga comment box. Shoutout sa inyo dyan at tuloy-tuloy lang kayo dyan. At dito tayo sa rebuttal stage, Brother Ernie ng Rangers of God. 10 minutes, your time start now, bro. Ayun, magandang gabi muli, no? Gabi na sa ating mga taga-subaybay at negative o positive man ang comment. Mapagpalang hapon po sa inyo mga kapatid, ano? Andito na po tayo sa rebuttal stand. Kung mapapansin niyo po mga kaibigan, yung ating katunggali kanina, hindi naman nag-present, nag-rebut na kaagad. Kung napapansin niyo po yun, ha? Ang ginawa niya, nag-rebut na kaagad, pero ang totoo niyan, kung talagang nakakaunawa siya, mayroon pong first stand na tinatawag. Itatayo mo yung iyong stand. So, balik ako sa topic namin, no? Papatunayan ko ng sino mga ipinanganak niyo sa hindi nagkakasala. So, riribatin natin. Sabi daw ni Tatay Ruben, ginamit niya yung unang Juan 1.8. Sabi niya, hindi raw ako nag-aaral ng Biblia. Siya pala yung hindi nag-aaral. Bakit po mga kapatid? Itong 1 John 1.8, kung mapapansin niyo po, itong kausap dito, audience ni Apostol Juan, ano? Ito po yung mga pinapangaralan pa lamang o binabalitaan pa lamang. Basahin natin mga kapatid, ano, para kahit may ano po tayo, basahin natin. Sabi dito sa unang Juan, sana hanapin mo natin at medyo mahina tayo sa ano pag ito, unang Juan 1:1. Sabi dito, yaong buhat sa pasimula, mahirap po kasi pagka hindi mo iniintindi yung context, pulot lang pulot, kaya nga po nabubulag. Ayan. Temo? Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, nakita ng aming mga kamay, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. 2, at ang buhay ay nahayag, aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita. Tatay Ruben, ibinabalita ko na rin sa iyo ngayon. No, ano yung ibinabalita? Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. So malinaw po. 3, sabi dito, yaong aming nakita, narinig, siya rin naming ibinabalita na naman doon sa kausap. Mahirap po kasi mga kapatid. Itong si Tatay Ruben, pulot lang ng pulot. Sa tanda niya na sa pagbabasa ng Biblia, pulot ng isang talata. At yun na yung pagkaunawa niya, mali po. Yun ang tinatawag po na hindi siya nag-aaral by context. So ang konteksto po nito, ang audience dito ni Apostol Juan o ang sinusulatan, ibinabalitaan pa lamang. So very clear po mga kaibigan, no, na ito po ay binabalitaan pa lamang. Sabi nga dito sa city, no, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kaniyang anak at sa lahat ng kasalanan. So, malinaw po, ano? So, puntahan na natin yung isa pang ginamit ni Tatay Ruben, Roma City. O ito na naman, di na naman nag-aaral si Tatay Ruben, no?
tingnan mo po. Basahin natin. Kasi pumulot lang siya doon sa ano, di niya alam naman kung anong konteksto nito, kung anong ibig sabihin ng Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo po, marinaw ang kanyang pagkaalam nung siya po ay binigyan ng kaunawaan ng Diyos. Ayon sa Roma 6, no? Sabi niya, anong ating gagawin? Magpatuloy tayo sa kasalanan. Sabi niya, hindi na, ayaw niya. Tapos sasabihin mo, nagkakasala si Apostol Pablo, tinindigan mo kanina, nagkakasala. Hindi makasalanan, nagkakasala, sabi mo. Lapastangan ka, Tatay Robin. Pinaparatangan mo ang mga apostol na sinugo ng Diyos. O, ito, basahin natin, Roma. Mga taga-Roma. Sana ba yung Roma dito? Ito. O, City, sabi niya. Sabi ni Tatay Robin, inaamin ni Apostol Pablo. Paano hindi na naman nagbasa? Ito po ay testimony. Umpisahan natin dito sa 3, no? Kaya kung samantalang nabubuhay, dito na sa 4, no? Umpisa natin. Gayon din naman, mga kapatid, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Namatay na pala upang kayo'y makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. O magsisipagbunga sa Diyos. Sabi dito, sapagkat nung tayo'y nangasalaman ang mga pitang asalarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsisigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga ng kamatayan. Tatay Ruben, noon pala, sapagkat ng tayo'y. Okay, ito po mga kapatid, malinaw, ito po ay testimony ni Apostol Paul. Pero po si Apostol Paul, hindi kailanman nangaral na siya ay nagkakasala. Testimony niya ito dahil si Apostol Paul, dati siyang tagasunod ng kautusan. No? Bakit patuloy na nagkakasala ang tao noon kahit may kautusan na? Anong sabi ng banal na kasulatan? Walang gumagawa sa ibabaw ng lupa, no? Sa Ecclesiastes po yan. Gumagawa ng mabuti na hindi nagkasala. Noon, wala pa kasi ang ating Panginoong Hesukristo. Nawawasak sa gawain ng dyablo. Ngayon pong nandito na, winasak na ang gawaan ng dyablo, mapalad po ang mga ROG, no? At nakatanggap nito ng totoong biyaya. Si Tatay Robin, binulag po. Alam nyo kung bakit bulag itong si Tatay Robin? Basahin po natin ang unang Juan 3:6. Sabi sa unang Juan 3:6, sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Pag nananahan ka sa Diyos, hindi ka nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala. Hindi ka malang Tatay Robin nakakilala sa Diyos. Nakakabag po. Pero kailangan ko itong sabihin sa iyo upang matuto ka. Kasi matanda ka na po. Sabi mo, ewan ko ilang taon ka nag-aral sa Biblia, pero hindi mo po naunawaan na ngayon alam mo na kahit kailan hindi ka nakakilala sa Diyos. Dahil ang katotohanan, kayo po ay alipin pa rin ng kasalanan. Ayon po yan sa Mateo 8:34 kung di ako nagkakamali. Sabi doon, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya ikaw po, Tatay Robin, alipin ka ng kasalanan. Sabi sa Biblia. Okay? So dito, naribat na natin yung sinasabi niyang hindi na daw tayo. Akala niya siguro sa boxing naka-knockout siya. Maling-mali po. Siya po ang mali ang tanong. Walang malinaw ang tanong niya. Ako po ang nagtanong malinaw. Sige, tuloy tayo sa rebuttal dahil nasa rebuttal san tayo. Kailangan natin i-rebut yung kanyang mga sinabi. Tinindigan niya rin po noon na si Apostol Pablo ay nagkakasala bilang anak ng Diyos. Dahil po doon sa mga paliwanag niya dito sa sa Roma, no? At ginamit niya pa yung unang 1:8. So nadidismaya lang ako mga kapatid. Dahil akala ko nag-aral si Tatay Robin ng maralim sa Biblia, pero pag ginamit mo tong unang 1:8 para kontrahin yung sinasabi sa 1 John 3:9, malinaw po na bulag sa katotohanan. No? Alam mo po ba, Tatay Robin, kung ano ang inalay ng Diyos upang mawala ka sa kasalanan, upang matubos ka sa lusak ng kasalanan? Buhay ng Panginoong Hesukristo, nabuhos ang kanyang dugo para lang sana sa iyo, kaso lang hindi mo tinatanggap. No? Yan po ang katotohanan sa banal na kasulatan. Inalay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay, bagamat ang sabi nga niya doon, kung maaari, baga Ama, ilampas mo sa akin ang sarong ito. Pero ano? Sabi niya, ngunit ang masusunod ang ibig ng Ama, hindi ang kanyang kalooban. Dahil para po yun sa iyo. Isa ka doon sana, kaso lang hindi mo natatanggap. Kaya sana sa pagkatapos ng debate natin ito, matapos yung debating ito, sana po ay maliwanagan ka, no? Kasi ang purpose ng debating ito hindi upang talunin ka. Dahil kung sa tutuusin, wala ka namang kalaban-laban sa debating ito. Ngunit ang layunin po ng ROG, no? Kaya namin ito pinaglalaban na kabanalan at katwiran ng Diyos dahil ito po
ang magiging susi mo upang magmana ka ng buhay na walang hanggan sa biyaya ng Diyos sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Iniuper niya ang kanyang buhay upang ikaw po at ako at ang sino man, no, lahat, no, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo, Tatay Robin, walang papasok sa langit na may katiting na kasalanan, no? Aywan ko lang kukontrahin mo pa yung mga yang sinasabi ng banal na kasulatan. No? Sabi niya kanina, hindi nababangon ito. Ano ngayon ang masasabi mo? Sabi mo kanina, mamaya itatanong ko yan sa iyo. Sabi mo nagkakasala yung mga apostol at pinaratangan mo, no? Na nagkakasala. At sabi mo rin kanina, tama yung sabi ng isang audience, kaya ihanda mo po yung at sarili mo sa pagko-cross exam, Tatay Robin, no? So, sabi niya, tinitindigan niya talaga na yung ipinanganak ng Diyos ay nagkakasala pa, pero hindi mababasa. At ang mabasa daw, yung hindi nagkakasala. Ngunit sa kanyang mga konklusyon, sariling guni-guni, sariling pakahulugan sa Biblia, maling interpretasyon, no, sabi nga niyan, ay pumulot lang ng isang talata at para lang kontrahin yung sinasabi ng banal na kasulatan, nakakalungkot isipin na ipagyayabang na salamat Mr. Moderator, na ipagyayabang mo na nag-aral ka ng Biblia tapos hindi mo naman naunan. Isang talata lang po, sabi sa unang Juan 3:6, sino mang nananahan sa kanya, hindi nagkakasala. Ibig sabihin si Tatay Robin dahil nagkakasala, hindi nananahan sa kanya. At sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, di ka nakakita sa Diyos, ni nakakilala ka man. Aywan ko lang, kukontrahin mo pa ang Biblia. Sino ba itong mga hindi ito nakakakilala? Ito po yung tinutukoy sa Mateo 15 ng mga bulag na taga-akay. Kaya nakakalungkot po isipin, mga kapatid, na kung maakay kayo ng bulag ay kapwa kayong mahulog sa hukay. Ano bang inilalarawan ng bulag ayon sa Biblia? No? Sabi malinaw, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakilala. Ito po yung bulag. No? Kaya nga sabi ni Apostol Juan sa unang Juan 1:1 ay siyang ang ilaw. Nakita nila, nahipo, nakasama nila, namasdan. Siya naming ibinabalita sa iyo. Ngayon, Tatay Robin, yan ang ibinabalita namin sa iyo, yung ilaw. Salamat, Mr. Moderator. Handa na po tayo sa tanong. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Second cross ito ni negative sa affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church. Your time start now, bro. Okay, tanong. Yung 1 Juan chapter 1, yan ba ay hindi pa mga kapatid? Yes or no? Hindi pa po ipinanganak ng Diyos kasi ang sabi po ni Apostol Juan, napakalinaw kung nagbabasa ka ng Biblia, sabi niya, ay siya naming ibinabalita sa inyo. Hindi pa po nababalitaan kung may talino ka. Next question. Sunod na tanong. Yung 1 Juan 3, chapter 3 hanggang 5, mga kapatid na ba yan? Mga anak ng Diyos na? Yes or no? Binabalitaan pa lang po kung nagbabasa ka ng Biblia kasi pag mabasa mo diyan ay siya rin naming ibinabalita sa inyo yung nalaman ni Apostol, ibinabalita niya na doon yung ipinapabalita sa kanila ng Diyos, ibinabalita pa lang po. Malinaw po yan kung nag-aaral ka ng Biblia. Babalitaan mo pa ba yung alam na? Napaka-simple, Tatay Ruben. Next question. Okay. Dahil kasasabi mo lang ngayon na yung nasa 1 Juan chapter 3 hanggang 5 ay binabalitaan o inaaralan pa lang. Maliwanag na nagkamali ka dito sa unawa mo, sabi dito. Yes, maybe. Ang sino bang pinanganak ng Diyos na hindi na magkakapala? Binabalitaan mo ito o kapatid na? Yan po ang sinasabi na, yan po ay, ang tinutukoy po dyan, yung mga ipinanganak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Juan dyan, sino mga ipinanganak ng Diyos? Anak po ng Diyos yun, yung ipinanganak. Pero yung doon sa unang Juan 1:1 po, hindi pa, binabalitaan pa lang. Kaya ikaw kasi, kaya nagkakaganyan yung unawa mo dahil pinagawa mong pakbit yung Biblia. Dapat by context ka po. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection. Ano ito kanina pa nag-add home. Dapat sasagot lang siya. Sabi, Mr. Moderator, Personal. lapit-lapit sa mic. Time stop na. Nadidinig ba kami, bro Renny? Narinig kita, bro Rasya, narinig kita. Okay, Si Tatay Ruben medyo choppy. Pakilapit sa mic. O Okay. kaya ilapit niya yung mic sa bibig niya. Hindi ko may namain sinasabi niya. Okay, bro Ruben, pakitry nga ulit, bro, yung objection, bro. Yung objection ko, dapat walang side comment. Sagot lang.
Kanina pa siya nag-add home. Counter objection, Mr. Moderator. Objection. Yes. Negative. Yan po ang sumagot po ako ng categorical and then nagpapaliwanag po ako. Whether you like it or not, sagot ko po yan. At kanina ka nag-addom, ikaw po ang nag-addom, hindi ako. Sinasabi ko lang pang totoo na hindi mo alam ang Biblia. Next question. Okay. So ganito ang decision ng ating moderator. Ito ay kunting kahilingan lang naman. Sa side ni Bro Ernie, since minsan na-open yung ating kabilang panig bro ba, pwede mo namang anong tawag doon, kasi gumagamit ka ng ka bro so you can use some words naman na para hindi masyadong direct doon sa ating kapatid dahil na-open nga siya, pero this is a request naman, at para sa akin naman Bro Ruben, kaya pa naman ito, so tuloy-tuloy lang naman ito. At Bro Ruben, pasok mo yung ano mo bro. Next question bro. Okay. Next question. Sa una kong tanong, sabi ko, itong 1 Juan, chapter 1, ito ba yung mga kapatid na o inaaralan pa lang? Sagot mo, mga inaaralan pa lang. Sunod na tanong, yung chapter 3 hanggang 5, mga kapatid na ba yan o inaaralan pa lang? Sabi mo mga kapatid na. Ngayon, binawi mo. Sabi mo hindi pa mga kapatid. Alin ba ang tama? Ito bang chapter 3 ng 1 Juan hanggang 5 mga kapatid na o hindi pa? Diyan po sa 1 Juan 3, mayroon pong hindi kapatid yan kasi mayroon nga dyan anak ng Diablo. Kaya by context nga po yan kapatid. Kaya dapat nag-aaral ka ng Biblia para matuto ka. Kasi sa 8, katulad dun sa 8, mga anak ng Diablo, katulad nung nagkakasala, katulad mo nagkakasala ka, anak ng Diablo ang tawag ng Biblia dyan. So, hindi mo masasabing anak ng Diyos yan, kaya nga hindi mo rin masabing kapatid yan. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-aaral ka pa ng marami para matuto ka. Objection, Your Honor. Time stop. Objection ulit. Panay attacking ginagawa. Magtanong ka lang, sumagot ka lang. Okay. Nasagot po ako. Okay. Bro Ernie, again bro, doon sa paggamit mo ng ka lagi bro ba? You can, sabi ko nga sa'yo. Can I counter objection, Mr. Moderator? Can I counter objection? Mamaya bro, pagkatapos ko magsalita ha. Doon Okay. kasi sa Nasasaktan po kasi siya. Oo. Dahil hindi talaga siya nag-aral. Dahil kung nag-aral siya, dapat alam niya, ginamit niya yung buong whole context ng 3, Okay. yung buong chapter 3. Doon sa talata po, mayroon doon anak ng Diablo, katulad nung nagkakasala. Katulad niya, ang tindig niya, nagkakasala siya, so napabilang siya sa anak ng Diablo. Mayroon naman doon sa chapter 3, mga anak ng Diyos, hindi nagkakasala, katulad namin sa ROG, napabilang kami sa nagkasala. So, kaya hindi, mali po talaga ang tanong niya. Ganito bro. Opo. Ganito, both side. Ako muna ha. Dito Sige sa po. ating rules bro, actually itong rule natin na patungkol dito sa rule number rule number 8 bro ba, hindi po pinapahintulutan ng any na physical na pag-atake. Dito kasi sa mga spiritual attacks like or yung sa akin kasi bro, hindi ako masyadong mahigpit doon sa paggamit ng mga salitang, for example, nagsisinungaling or hindi ka nag-aral, bro Ruben ba, napaka-open ko pa niyan, pero kinukonsider ko yung syempre dahil na-open ka doon sa pagsalita, kaya nire-request ko kay bro. Siya po ang nauna kasi nagsalita, Mr. Moderator, na hindi daw ako nag-aaral ng Biblia. Wait lang bro Ernie ha. Sinasabi ko bro na since na-open yung ating panig bro ba, tsaka mag-object ka bro pag mag ano din siya ba, pag na-open ka doon sa mga salisang sinasabi. At actually wala tayong pinag-usapan unang-una doon sa pinagbabawal na salita. Ayon lang ito sa aking pamantayan ba dito sa loob ng platform. So again, magre-request ulit tayo kay bro Ernie dyan, bro Ruben, na i-minimize niya yung ganun dahil na-open ka. Pero tuloy-tuloy pa din tayo. Sana ay isihan natin ng konti. Ayan, para maging maganda naman yung ating debate. So, tuloy ka lang bro Ruben. Bro Ernie. Okay, tanong. Yes pa. Okay, sa 1 Juan 3:8. Brother Ruben, pakilapit-lapit po yung yung mic. Pakilapit-lapit po kasi minsan nagsasabi pag lumalayo ka. Sige. Brother Asya, naririnig mo ba?
Dinig kita bro, pero kay Hindi ko Bro Ernie marinig. kasi parang hindi masyadong madinig siguro. Bro Ernie, Test mic, test mic. Yan, naririnig mo. Ayan, malinaw yan, malinaw yan. Pag gumaganon ka siya bro, parang pag lumalayo siya, hindi mahagip nung mic, parang pag sumasandal siya doon. Okay. Tanong, 1 Juan 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Anong kasalanan ito? Kasalanang ikamamatay o kasalanang hindi ikamamatay? Wala pong sinabi diyan kung anong kasalanan, pero ang nagkakasala po ay sa diablo, malinaw po yan. Next question. Okay. Yung nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay sa diablo din ba? Yes or no? Yung ano po, pakilina po, yung kasalanan ano? Yung nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay sa diablo din ba? Yes or no? Lahat po ng kasalanan ay sa diablo. Next question po. Sunod na tanong. Remis, 1 Juan 5:16. Kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid na Nawawala po. Bro Ernie, Nawawala. Pakilapit lang. Bro Pwede mo Ernie, bang hawakan Tatay Robin yung ano? sa akin ba Naririnig- Bro Ernie, malinaw sa akin sa'yo? Hello, mic test. Malinaw ka bro Rasya, malinaw ka. Si Tatay Robin lang ang ano, medyo nagtsatsapi pag tanong. Malinaw din naman kay Oo, sa sa mga- Ayan, okay, basta sa Tatay Robin akin, ngayon, okay. malinaw si Ruben, naiintindihan ko. Pero, since hindi naman masyadong malinaw. Ay, nagtsatsapi ka rin bro Rasya pala? Pag ikaw ang tuloy-tuloy nagsalita, medyo nagtsatsapi din. Sa'yo yan. Ganito bro, Ernie. Mag-reconnect ka muna bro. Baba muna ako bro, balik ako. Yan. Sige bro, try mo bro. Bababa ako. I-call mo ako ulit. Sige bro, iparing kita. Ayan. So, meron tayong technical problem konti. Tawagan natin si Ernie. Ayan mga kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo. 2 minutes and 46 seconds. Rebuttal stage. Medyo uminit ng konti. Pero, let's see para enjoy lang yung ating debate mga kapatid. Shoutout dyan sa lahat ng mga ABM at mga Rangers of God na nasa comment. Actually, na-off yung comment natin again dahil napakabilis ng comment box natin. Hindi ko din maintindihan yan sa Facebook pero i-fix natin yan soon mga kapatid. So, i-call natin si Ernie. Nakaring na siya. Ayan. Shoutout muna sa ating mga nasa live dyan. Kay Benchy Popoy. Ayan. Kay... Ayan bro, malinaw na. Oh, yan. Pakitry nga, Mike, pakitry Mike. Hello, mic test. Malinaw ba ako? Malinaw. Tatay Robin. Ruben. Try mo nga, bro. ayan, naririnig mo. Ayan, malinaw. Okay, Sige. proceed. 2 minutes and Okay. 46 seconds. Okay. Sabi mo kanina, lahat ng kasalanan, ikamamatay man o hindi, ay lahat ng gumagawa niyan ay sa diablo. Sa 1 Juan 5:16, sabi dito, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay dalangin sa Diyos. Sa diablo din ba ito o hindi? Sa diablo po ang nagkakasala kasi wala ka pong mababasa na yung nagkakasala ay sa Diyos. Malinaw po yan ang sinasabi ng Biblia. Kung maliban na lang kung mayroon kang maipakita na sinasabi ng Biblia na yung nagkakasala ng hindi ka mamatay ay sa Diyos. Dahil ang sabi po, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan o sa sangkatauhan, gawa ng diablo ni Satanas. Kaya ang sige, next question. Sabi mo hindi sa Diyos itong nasa 1 Juan 5:16 hanggang 19. Ang sabi dito, kung ang sino man sa inyong kapatid ha, ay nagkakasala ng kasalanan hindi ikamamatay, ay idalangin sa Diyos. Aminin mo ba na nagkamali ka sa iyong sinabi na hindi sa Diyos itong mga mga kapatid na ito? Yes or no? Hindi po ako nagkamali no sa aking sinabi, hindi po ako nagkamali sa aking sinabi. Napakalinaw po ng aking statement na ang nagkakasala po ay ikamamatay man o hindi ay sa diablo po yan dahil ang kasalanan po ay gilalang ng diablo at ang kabanalan naman ay sa Diyos. Kaya dalawang bagay lang po yan, wala pong primas dito o walang alanganin, no? Next Okay. question. Okay, ngayon sabi mo, lahat ng nagkakasala ay sa diablo. Talatang 18, premise. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala.
datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. 19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Okay, tanong. Itong mga kapatid na ito na sinasabi ni Juan na idalangin para bigyan ng buhay, sa Diyos ba ito o hindi? Mga kapatid ba ito o hindi? Ang tawag po diyan sa isang samahan kapatid, pero ang pinag-usapan dito yung pinanganak ng Diyos. Kaya nga kailangan mong maipanganak para hindi ka na magkasala. Malinaw yung sa 18, sabi doon, sino mang ipinanganak ng Diyos, hindi nagkakasala. No, hindi lang yan sa 3:9 ha. Tapos sabi doon, datupat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat. So, ang mga walang pag-iingat, hindi yan ipinanganak ng Diyos, nagkakasala sila dahil hindi sila nag-iingat. Katulad mo, Tatay Ruben. Next question. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal stage mga kapatid. Second cross pala ng ating affirmative mga kapatid. So basa muna tayo ng ilang comment. Mamaya na lang. Actually na-off yung ating comment. Pasensya na sa ating nagko-comment doon kasi hanggang 100 lang talaga. Ewan ko bakit ganito sa Facebook group. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang tayo dito. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Rebuttal stage, your time start now, bro. Okay. Meron lang po akong napansin kaninang nag-comment. Si Moises Tunakaw. Tandaan niyo mga kapatid ha. Kasama ko sa ABM yan. Sa balista yan. Pero kumukontra siya. Habang nakikipagdigma ko, kumukontra ito. Ano ito? Traidor ito sa samahan. Sa balistang traidor ito. Sunod. Ganito. Kanina sa pagtatanong natin, yun bang 1 Juan chapter 1 ay mga kapatid o hindi? Hindi daw mga kapatid yan, inaaralan. Sunod na tanong, yung 1 Juan chapter 3 hanggang chapter 5, mga kapatid ba ito? O inaaralan pa lang? Yes, mga kapatid. Ngayon, nung tinanong na natin, yung 1 Juan 3, 8 hanggang 9, abay sabi ng ating negative, ng ating affirmative, hindi daw yan mga kapatid. Tapos nagkontra-kontra na. At lumala nung binasa natin itong 1 Juan 5, 16 hanggang 19. Kung makikita nyo naman kanina mga kapatid, panay at home, panay atake. Pero walang ano yan, hindi na mababawi yung pagkawasak ng kanyang tayo, ng kanyang latag. Sabi dito sa 16, 1 Juan 5:16 hanggang 19, kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay dalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Yun. Maliwanag ha? Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid, mga kapatid ito ha, kanina binabawi niya, hindi daw kapatid. Lumalabas mga kapatid na dito pala sa 1 Juan 3, 8 at 9, ang binabanggit pala dyan na sa Diablo, yung nagkakasala ng kasalanang ikamamatay. Dalawang kasalanan yan. Kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. Parehong kasalanan yan. Balik natin. 1 Juan 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Yan. 9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ano yung kasalanang hindi dapat ipagkakasala ng ipinanganak ng Diyos? Kasalanang hindi kamamatay. Tuloy natin yung kanina. 1 Juan 5:16 hanggang 19. Kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay dalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay.
may kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin. Yon. Yung palang nasa 1 Juan 3:8 at 9 na sinasabi ni Juan na sa Diablo, yung mga nagkakasala ng kasalanang ikamamatay. Yon. Yung palang kasalanang hindi kamamatay, kasalanan pa rin. Sabi ni Pablo, idalangin niyo pag may nakita kayong kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay. Kaya kung mag-aaral tayo ng Biblia, mga kapatid, tignan natin yung konteksto. Sinasabi kanina ng ating affirmative na tama daw sila. Maliwanag, nawindang sila dito. Talagang sabog, palpak na aral ng ROG yan. Itinatago nila yung 1 Juan 5:16 hanggang 19 dahil mabubuking yung kanilang pagsisinungaling at pandaraya sa mga tao. Yan. Kaya't kung hindi natin hihimayin ito, madadagdagan pa yung mga madadaya. Magtutuloy-tuloy yan. 17. Sabi dito 1 Juan 5:17. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi kamamatay. Kasalanan pa rin pero hindi kamamatay. Lahat ng kalikuan, kasalanan yan. Pero mayroong kasalanang hindi kamamatay. 18. Nalalaman natin ng sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yun. Yung palang tinutukoy ni Juan dito na anak ng Diablo, yung mga nagkakasala, ng kasalanan ng ikamamatay. Balikan natin si Pablo. So, twist yung kay Pablo. Sabi dito, sabi ni Pablo, Roma 7:21. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Pero may nakikita akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa aking isipan. Dahil dito naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Sabi dito, itong testimony daw. Tama, testimony ito. Sinasabi ito ni Pablo, ngayong Kristiyano na siya. Oh. Talatang 25 sa huling bahagi. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. O, testimony yan ha. Hikayat na yan, Kristiyano na yan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Nagkakasala o hindi? Kakasala. O, nawindang o hindi? Di nawindang natin yung palpak na aral ng ROG. Kaya't maliwanag itong sinasabi ni Pablo dito sa 1 Corinto 15. 1 Corinto 15, 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Yun. Habang tinutupad mo ang kautusan, nagiging makapangyarihan ang kasalanan. Bakit? Apokalipsis 12:17. Ang gawain ng Diablo, usigin yung mga tumutupad sa kautusan. Galit na galit siya sa mga tumutupad ng kautusan, kaya pinagkakasala talaga niya yan. Kahit nga yung saserdote mismo, yung punong saserdote, naroon si Satanas, nakatabi, talagang naghahanap ng pagkakataon para pagkasalanin yung mga anak ng Diyos. Si Moises, nagkasala o hindi? Nagkasala, kaya nga siya hindi nakarating doon sa Promised Land eh. Dala-dala ni Moises yung 10 utos, pero nagkasala pa rin siya. Kaya mali yung aral na hindi na magkakasala, maling aral yan. Yun ang sa Diablo, panluloko yan.
lulukuhin ang tao na umanib kayo sa ROG, hindi na kayo magkakasala. Sa Diyos kayo. Pero yung pala sa diablo yun. Paliwanag ang sinasabi ng Biblia. Si Moises, hindi nyo may tatanggihan. Huwag mo sabihin hindi yan pinuspos ng Holy Spirit. Pandaraya uli yan pag sinabi mong hindi pinuspos. Yung si Sapphira at si Ananias, may nag-comment kanina, hindi daw nabuhusan. Kasama sila doon sa, sa chapter 4, 33 hanggang patuloy. Kasama sila na nangako na magbibinta ng ararian. Lahat ng pinagbintahan, ibibigay. Oh. Ngayon, nung nagbinta sila, hindi nila binigay yung kalahati. Anong sabi ni Pedro? Nagsisinungaling kayo sa Holy Spirit. Kung hindi yun sila kasama sa mga nabuhusan, mamamatay ba sila? Hindi. Kaya hindi nyo may liligaw ang tao sa ngayon. Matalino ng mga tao nag-aaral kahit hindi SDA, kahit mga ordinaryong mga nagbabasa, nag-aaral ang tao, hindi nyo na maluluko. Maliwanag na itong si Sapphira at si Ananias na nabuhusan ng Holy Spirit sa panahon ni Pedro. Nagkasala, di bagsak, basag yung aral ng ROG na hindi na nagkakasala. Matibay itong itong pinambungkal natin, yung pinangwasak natin sa aral ng ROG, yung 1 Juan 5:16 at itong Roma City at Gawa 5. Matibay yan, wasak. Okay, Kaya so kung magsasabi time mamaya na time na. thank you. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Shoutout muna sa lahat na nasa live dyan. At by the way, sa mga bagong pasok sa ating live, ang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa topic natin. Basahin ko ulit, mga kapatid. Patutunayan ko. Ayun, wala. Wait lang ha. Eto. Basahin ko muna ha. Ayan, so shoutout pala kay Ruel Tio. Ayan yung aking kapatid na Catholic. Topic natin ngayon, patutunayan ko na sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Nandito po tayo sa tanungan. Second cross ito ng ating affirmative sa negative, mga kapatid. At bibigyan ko ng 7 minutes sa pagtatanong. Ernie Luma ng Rangers of God. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Unang tanong, Tatay Robin. Sabi mo kanina, si Ananias may espiritu, binusan ng espiritu, nagkasala, kaya namatay. Okay. Ikaw po ba ay mayroong espiritu? Nabuhusan ka na ba ng espiritu? Yes. Okay. Ikaw po ba ay nagkakasala? Yes, nagkakasala ng kasalanang hindi ka mamatay. Kaya hindi ako namamatay dahil sabi ni Pedro, idalangin sila at bibigyan sila ng buhay. Ano po yung mga kasalanang ikamamatay? Pwede ka magbigay ng example? Yung tuwirang paglabag sa katusan, yung kumain ka ng baboy. Okay. Pagdating ni Kristo, Yung- papatayin ka. Okay po. Okay po, yung 10 utos po ba, kasama yan sa ikakamatay? Yes, kung patuloy Okay. mong lalabagin. Okay. So, ikaw po ba natutupad mo ang 10 utos? Yung ikaw lang nasagot niya kasi ang Diyos lang nakakaalam. So, kaya tinatanong ko sa iyo, natutupad mo po bang 10 utos? Yes, madali lang, magaan lang ang 10 utos. Okay. Hindi Simula mabigat. po ba nung naging Seventh-day Adventist ka, hindi ka ba nakaliban sa pagsamba sa araw ng Sabat? Hindi ka ba nakaliban kahit isa? Nakaliban. Okay po. So, kung nakaliban ka, ibig sabihin nalabag mo ang 10 utos. Yes or no? No. Dahil matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nakaliban ako Okay. sa pagsamba. Wait Okay, lang, next sinasagot pa. sige po. Hindi, sinasagot Sige. pa ako. 20 seconds yan, bro Ernie. Proceed, bro Robin. May mga pagkakataon na halimbawa fellowship sa malayong lugar. Hindi kami pwedeng pumunta. Nakaliban. Pero sa bahay, nagsasabat Next question. sa pamamagitan ng panonood. Okay, next question. Basahin ko po ang premise ng tanong ko. 1 John 3:9. Sabi dito, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. May binhi ka na po ba nito? Itong binhi na tinutukoy sa 1 John 3, mayroon ka ba? Yes, meron. Okay. So may binhi ka po pero nagkakasala ka. Tama.
Yes, kasalanang hindi ka mamatay. Sabi sa 1 Juan 5:16. Okay. Okay. So, pero ang sabi po ng Biblia, hindi nagkakasala, pero ikaw nagkakasala, tama ba? Yes, sinasabi ni Juan, ang sino mga nagkakasala ng hindi ka mamatay idalangin, bibigyan siya ng buhay. Next. Okay. Salamat sa sagot. Okay. So, sabi mo rin kanina, itong mga anak ng Diyos binanggit mo kanina sa 1 John chapter 3, no, 1 John chapter 3. Naniniwala ka ba na ito'y ang buong chapter 3 ay mga ipinanganak ng Diyos ang tinutukoy dito? Yes or no? Yes, mga anak ng Diyos yan. Okay. Buong chapter 3, mga anak ng Diyos. Yes, mga anak ng Diyos yan. Okay. So, okay. Ito po bang chapter 8? Ito bang verse 8 sa chapter 3? Ito po ba yung mga anak ng Diyos? Yes or no? Yes, mga anak ng Diyos yan. Ngayon, kung lalabag sila at magkakasala ng kasalanan ng ikamamatay, may warning. Sabi diyan, magiging anak kayo ng dyablo kapag kayo'y magkakasala ng kasalanan ng ikamamatay. Ito po bang si Cain sa bandang baba ng chapter sa 10 na 10 hanggang 11 patuloy? Si Cain po ba ay anak ng Diyos? Yes, anak ng Diyos. Okay po. Sige. So, ang mamamatay ng tao, anak ng Diyos. No. Kapag ka mamamatay ng tao, nagiging anak na ng dyablo. Okay. Umaalis So, na ibig sa Diyos. Opo. So, si Cain po ba naging mamamatay tao? Yes or no? Yes, anak siya ng Diyos. Ngayon, Okay po. naging mamamatay tao siya. Lumayo siya sa Diyos. Okay. Ganun yun. Si Cain po ba ay mababasa natin sa chapter 3? Yes or no? No, hindi ako sure dyan. Pakibasa na lang kung mababasa mo. Okay. So hindi sure kung mababasa. Okay, sabi mo kasi kanina, kaya naitanong ko yan, dahil sabi mo, ang buong chapter 3, mga anak ng Diyos. So, tinanong kita kung si Cain ba mababasa sa chapter 3, sabi mo hindi ka sure. Okay. So, ngayon, binabawi mo na, inaamin mo na sa ngayon, na ikaw pala ang hindi nagbabasa ng Biblia dahil sa payag mo kanina sa una, hindi ako nagbabasa. So, ngayon, inaamin mong hindi ka nagbabasa. Yes or no? No, nagbabasa ako, nagbabasa ka rin. Baka tanungin kita ng ibang parte ng Biblia, baka hindi mo masagot. Hindi naman lahat ng Biblia memorize natin eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ganyan. Next. Chappy, Mr. Moderator, Chappy. Cut the time, please. Sa'yo. Mr. Sa'yo. Moderator. Sa'yo yan bro, time stop mo na ha. Bro Ernie, Oh, kung ayan, nagcha-choppy ayan sa'yo malinaw bro. na, narinig na kita. Yan. Malinaw sa Okay akin na ba? bro, at saka sa live bro. Sa'yo yan. Okay. Bro Robin, pakiulit nga Malamang bro. nga. Yung Oh, next Mic question test. na ba ako? Ayan, naririnig nyo na. Opo. Okay, proceed Okay. bro. 1 minute and 29 seconds na lang bro Ernie ha. Pasok mo yung tanong mo. Okay. Saan ka po nagsinungaling, premise to? Saan ka nagsinungaling sa tatlong sagot mo? Sabi mo, ang chapter 3, lahat ng nakaano dyan ay mga anak ng Diyos. Tapos, ang sunod kong tanong, kung si Cain ba ay mamamatay tao? Sabi mo, yes. Okay. Pangatlong tanong ko sa iyo, si Cain ba ay mababasa sa chapter 3? So, ibig sabihin po, nagsinungaling ka ba dito dahil sinabi mong lahat ito mga anak ng Diyos? Yes or no? O hindi mo alam? No, hindi ako nagsinungaling. Sinagot ko na yan kanina. Si Cain, anak ng Diyos. Ngayon, nung pinatay niya, yung kanyang kapatid, lumayas siya. Kaya sabi diyan, anak na siya ng dyablo, mamamatay tao. Lahat tayo, anak So, ng Diyos. Mamaya, sumasagot ako. Okay, time na. Okay, next question. Categorical question. Alin sa dalawang sagot mo ang tama? Yung lahat ito mga anak ng Diyos o mayroong hindi dito anak ng Diyos sa chapter 3? Sagot, lahat mga anak ng Diyos. Ngayon, kung gagawa ka ng kasalanan, ituturing ka na anak ng dyablo. Warning yan sa mga gumagawa ng kasalanang ikamamatay. Warning yan. Next question. Okay, ito question. So,
Inuulit ko, clarify ko lang, tinitindigan mo ang mga ipinanganak ng Diyos Time na bro, nagkakasala. time na bro. Ay, sa Biblia. Okay, salamat Okay. Mr. Moderator. So, dyan natatapos ang ating rebuttal stage. Second stage ng ating debate mga kapatid. Shoutout muna sa lahat ng nasa comment bago tayo magpunta sa final conclusion. Shoutout kay Benji Popoy, makatotohan ng rebuttal ang ginawa mo, Pastor Ernie. Shoutout kay naka-Acer ata to. Ikaw ang bulag, Ernie. Ikaw ang mananagot sa Panginoon. Shoutout kay Kim Navarro, kapag nanahan ka kay Kristo, dapat yung utos niya rin ang iyong ginawa. Sure ka ba na ikaw ay nanahan kay Kristo? Bakit di mo sinusunod ang 10 utos? Shoutout din kay Rocky Tulog, paano ba yung hindi nagkasala? Hindi gumagawa o umiiwas sa paggawa ng kasalanan? Shoutout din kay Esther Marasigan, si Bro Roben may sariling Biblia. Kinokontra niya yung Bible, di niya paniniwalaan. Shoutout din kay Star Nova, perfect na pala ang affirmative at hindi na nagkakasala, naloko na. Shoutout din kay RM Montejo at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Apokalipsis 21:27. Shoutout din kay Rocky Tulog, full support kay Bro Roben at Russia TV, ang Advent Biblical Ministry. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout din kay Ranilo Salamuding, Marcos 3:28 hanggang 29. Ayan, basahin nyo na lang. At kay Benji Popoy, amen, dapat makilala muna sa Diyos si Pastor Roben. Shoutout din kay Latusa, Peter, Mr. ROG, sabi mo hindi ka nagkakasala. Bakit ang kapitbahay nyo masama ang loob sa iyo? Shoutout din kay... Okay, yun lang muna mga kapatid. Tuloy-tuloy tayo, final conclusion. Mauna dito si Brother Roben ng Seventh Day Adventist bilang negatibo sa topic ngayon na mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Your time start now, bro. Okay. Sa final question and answer, walang nakalusot kahit isang tanong. Mamaya sasabihin niya, panalo siya. Maliwanag. Sa simula pa lang taob na. Wasak. Gibang-giba ang kaniyang doktrina at hindi na bumangon pa hanggang sa huli. Kung magsasabi pa siya mamaya, ay panoorin nyo na lang ang video at alalahanin yung mga nagdaang question and answer. Aliwanag yan. May nag-comment kanina na hindi ko na pinapaniwala ng Biblia. Ito nga, binabasa nga natin ng letra por letra yan. Okay. 1 Juan 1:8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayan. Kaya kung may magsasabi sa inyo na ang Kristiyano ay hindi na nagkakasala, mga sinungaling yan, mga mandaraya yan, anak ng dyablo yan, paliwanag yan. Pag sinabing ang katotohanan ay wala sa kanila, anak ng dyablo yan. Juan 40, 8:40, 34, ano sabi? Si Satanas, buhat ng pasimula ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Anong sabi dito? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sabi dito, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Verse 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ito. Isasahan natin. Ano yung kasalanang binabanggit yan? Dalawa yan. Kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. Kung ang sino man ay nagsasabing hindi siya nagkakasala, sinungaling siya. Dahil nagkakasala talaga tayo ng kasalanang hindi kamamatay, hindi sinasadya. Ulitin ko ha. Ulitin ko. 1 Juan 5:16. Kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay idalangin siya
at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ililigtas. Yun. Naukol sa mga nagkakasala ng hindi kamamatay. Yung mga Kristiyano na nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, idalangin, bibigyan siya ng buhay, ililigtas siya. Yun. 17. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Yun ang tinutukoy ni Pablo na patutuo niya na mayroong nagpupunyagi sa loob niya, yung makasalanang likas niya. Hindi natin may tatanggihan mga kapatid. Nagkakasala tayo. Ikaw din makakasagot sa sarili mo kahit sabihin mong banal ka, makakasala ka ng hindi ikamamatay, hindi sinasadya. So, ano pa? Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yon. Yung palang mga anak ng Diyos, mag-iingat sa kaniyang sarili para huwag siyang galawin ng masama. Ngayon, kung magkasala man tayo, meron tayong tagapamagitan, si Kristo. Kaya nga si Kristo, nasa langit ngayon, namamagitan sa atin. Yan. Pinamamagitan tayo. Parang ano yan eh, kapag nahulog tayo, si Kristo ang sumasalo sa atin. Ano niya, maliwanag yan. Ano pa? 19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. O nakatira tayo dito sa sanglibutang makasalanan. Kahit dadating si Kristo, alisin tayo, dadalhin sa langit at itong mundong makasalanan susunugin. Wawasakin yan, wawakasan ang kasalanan na kung saan tayo ay nadudungisan habang narito tayo sa sanlibutan. Maliwanag po na nawasak ang ating affirmative. Kung magsasalita man siya kanina, mamaya ng kasinungalingan, ang Diyos nang bahala sa kanya. Dahil maliwanag ang ating tindig. Napatunayan natin, litra por litra, talata sa talata, na ang mga anak ng Diyos ay nagkakasala ng kasalanang hindi sinasadya. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church. At dito tayo sa final conclusion din ng ating affirmative, si Brother Ernie Luma ng Rangers of God sa kanyang patutunayan na ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Bro Ernie, your time start now, bro. Okay, magandang gabi muli sa ating mga taga-subaybay, negative o positive ang comment. God bless po sa inyong lahat. Okay, dako tayo sa ating final conclusion. Sabi ng ating kausap kanina, hindi daw siya nagiba. Actually, siya po ang walang nagiba. Wala siyang kahit isang nabasa na talata ng ipinanganak Diyos nagkakasala. Pero ako po verbatim nabasa ko. Sino ang papaniwalaan natin, ang Biblia o ang kuro-kuro ni Tatay Ruben? Gamit ang putol-putol ng mga talata sa mali niyang unawa. Pangalawa, sabi niya kanina, di daw nakaobra sa Christian Answer. Siya nga ang di makaobra, kapatid, mga kapatid. Kaya panoorin niyo lang pang debate. Sabi niya kanina, sa kanyang statement, ang nabusa ng espiritu, nagkasala, namatay, pero siya hanggang ngayon buhay nagkakasala. No? So, pangatlo, sabi ni Tatay Ruben sa kanyang final conclusion, yung si Apostol Paul daw patuloy na nagkasala, mga kapatid, napakalapastangan po sa Diyos nang sabihin mong ganyan, ang Apostol Pablo ay nagkakasala. Siya po ang nagtuturo na hindi na. Talagang nandidiri si Apostol Pablo sa kasalanan. Na maling unawa lang po siya dahil doon sa kanyang nabasa, nakapulot siya ng isang talata na ituro siguro ng maling pastor o kung sino man, pinagpalagay niya na nagkakasala, pero di niya alam na yun po ay testimony na po Apostol Pablo. Kasi kung sa itatas lang po natin ang basa, noon, hindi ngayon. Si Apostol po, ay siya na po ang nangaral ng kabanalan, si Apostol Juan, na which is yun po talaga ang tunay na anak ng Diyos, ang kabanalan, dahil narito ng Panginoong Hesukristo, winasak niya na po ang kasalanan, kaya wala na pong, hindi na makakapaghari ang kasalanan sa mga ipinanganak ng Diyos dahil nananahan po ang kanyang binhi. Sabi ni Tatay Ruben, may binhi daw po siya, pero nagkakasala. Apostol Pablo, yan po ay napakalaking kalapastanganan din sa Diyos. Pangalawa, tinanong natin siya, ano ba ang ikakamatay na kasalanan? Sabi niya, ang 10 utos ba'y kamamatay? Oo daw. Pero hindi daw siya gumagawa noon. Pero nung tinanong po natin siya,
ay nakaliliban pala siya pa sa araw ng Sabat. So hindi niya pala natutupad ang pagsasabat niya. So mali na po mga kapatid na napakasinungaling, harap-harapan pa dito sa camera. Hindi lamang sa Diyos dito pinagsisinungaling po siya dahil sabi niya nasusunod niya. Pagkatapos, yung pala nakaliban siya, nagpalusot na lang ang gumawa daw ng mabuti. Anong kinabuti sa hindi mo sinunod ang kautusan? Ba ang hindi mo sinunod yung kautusan? Taka, may mabuti ba? Mabuti. O diyan po na nakikita natin na napakalapastangan ng taong ito sa Diyos. So pangatlo, no? Sinasabi niyang wala daw tayong, hindi daw natin nagiba siya, gibang-giba ka po. Kasi kahit kailanman wala kang mababasa sa Biblia na nagturo na apostol na ang ipinanganak ng Diyos nagkakasala, kundi gamit lang yung conclusion mo sa pinagputol-putol na talatang na-adapt mo doon sa mga nagtuturo sa iyo. Yan po ang pinapaniwalaan mo, hindi si Kristo, no? Sabi ni Kristo ang alipin ng kasalanan. So, mas ninanais niya pa ang magkasala kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos. Mr. Moderator, narinig po ba ako? Mr. Moderator? Mr. Moderator? Narinig po ba ako? Hello? Sayang yung kolusyon ko na, wala yung signal. Time stop muna ha. Ha? Bro, tuloy lang bro. Nadidinig ka bro. Bro? Tuloy lang bro. Nadidinig Narinig ka. po ba ako? Yes bro, nadidinig ka bro. Teka ha, i-chat kita ha. Bro Ernie. Narinig mo ako? Tuloy ka bro, nadidinig kita ha. Nadidinig ka sa live. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Tuloy natin. So, kaya po, yung mga claim niya lang po yun. Hindi talaga siya nakagiba kahit kailanman. Wala nga siyang mabasa ng ipinanganak nagkakasala. Gamit po yung conclusion niyang sarili niya. Malinaw po, Tatay Robin, hindi mo nakikilala ang Diyos. Ang nagkakasala ay hindi nakakilala sa Diyos. Napakasinungaling pa. Isipin mo, sabi niya, nasusunod niya ang 10 utos. Pangalawa, hindi pala niya nasusunod at sabi niya, mabuting gawa daw yun. Ano po ang kinabuti? Sa hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ipangilin ang araw ng Sabat, di mo ipinangilin. Oh, kita mo ng kalapastanganan mo yan sa Diyos? Kaya dito po mga kaibigan, hindi tayo nagagalit kay Tatay Robin, kundi ipinapaalam lang po natin sa kanyang katotohanan na siya po ay nabulag ni Satanas. Isa po siya ngayon sa bulag na taga-akay na kung makaakay siya ng bulag, mahuhulog sila sa ukay. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:21-22? Sabi doon, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo upang kayo'y bigyan ng halimbawa at magsisunod kayo sa akbang niya. Talatang 22, na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Pero kay Tatay Robin, puro pandadaya ang nasa bibig niya. Biro mo, isipin mo, nasunod na daw ang 10 utos, tapos nung tinanong natin siya, kung talaga bang nagawa niya, yun pala, yung araw ng Sabat, lumiban siya. Hindi po mabuting gawa yon. Dahil pinagyabang mo na susunod mo, napakadali daw. Pero mo pagkasinungaling yan, talagang tama yung sabi ng Biblia. Sinungaling. Ito, nagkasabi siya wala siyang kasalanan. Sabi niya nasusunod niya sa pungutos. Tapos ngayon, hindi pala. Ubod ng sinungaling. So mga kapatid, no? Hindi po tayo against, hindi tayo nainis. Kaya Tatay Robin, kundi atin lamang pong sinasabi ang katotohanan. Malinaw po na naitayo. Salamat, Mr. Moderator. Salamat po. Ayan, so diyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid at bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Bro Ernie, mauna ka bro. Pasalamat lang bro. Sino mauna? Ako na? Okay. Narinig ba ako? Sige, tuloy ko na. Ayun, unang-una maraming salamat sa Russia TV, no? At higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa araw na ito upang aming mapag-usapan ni Tatay Robin ang paksa na ito na napakagandang paksa at sa pamamagitan po nito ay naipapahayag ko ang katotohanan sa Ebanghelyo. So maraming salamat din po sa mga nanonood live, negative o positive man po ang comment nila. Pinapasalamatan ko po kayo na kayo po ay nakaantabay dyan sa aming debate ni Tatay Robin at muli po tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sa Kanya po ang kapurihan at kaluwalhatian. Nawala?
Ka bro Ernie ha. Ayan. Mahina. Bro Ernie. Nawala ka bro. Salamat po sa lahat na sumubaybay. Thank you and God bless. Okay, thank you, thank you. At syempre sa ating kapatid na SDA din, Bro Ruben, pasalamat ka bro. Yes, maraming salamat sa Russia TV sa napakagandang platform na ito. At sa ating moderator na pinaka-the best na moderator, magaling to. At hindi nyo napansin mga kapatid, magkatulad kami ng kulay ng damit ni Brother Ernie. Ibig sabihin, buhay na buhay ang debate. Ito yung pinakamasayang debate. Kaya natutuwa ako sa ating kaibigan at sa ROG. Ano lang po ito, aralan lang mga kapatid. Sister, aralan lang ito. Brother Joey Apostolic, mabait ito si Brother Joey. Aralan lang po ito. Kaya abangan po natin yung susunod pang mga debate laban sa ROG. Magandang kausap ito, masayang kadebate ang mga ROG. At shout out sa aking mga kabarangay dyan sa ABM. At sa aming leader, kay Doc Rocky, maraming salamat. At sa mga kapatid ng mga SDA na nanonood ngayon, live, maraming salamat. At salamat din sa mga comment sa ating messenger. Salamat sa mga pagsuporta sa ating mga kapatid ng mga Katoliko na sumusuporta sa atin kahit nakakadebate natin sila. Tunay na maraming mabubuting tao dyan sa Roman Catholic Church. At sa mga Baptist nating kaibigan, kay Attorney Winnie Stares, good evening po, salamat po. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang kapayapaan at ang kaluwalhatian ng ating Panginoon ay sumaating lahat. God bless, salamat po. So, Russia TV gusto din magpasalamat sa ating mga sponsor dito at mga tumutulong sa ating programa. At kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain mga kapatid, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon sa ating mga kadebate dahil meron ng mga nagko-comment dito patungkol sa paghahamon kay Brother Ruben at kay Brother Ernie kung po pwede. So, i-arrange natin yan mga kapatid at they are very open doon sa discussion naman. At this is Ernie Luma ng Rangers of God. Kasama na dito, syempre, si Ruben ng Seventh-day Adventist. Mamaya, mag-usap tayo, mag-PM kayo. Pwede natin discuss yung mga topics na yan. At kung gusto nyong mag-follow sa ating group mga kapatid, sa ating YouTube channel, maraming salamat sa pag-subscribe din at mga bagong followers. So, yun. At dito na kami nagtatamos. This is Admin Russia ng Russia TV. And we're out. Na 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 na
na na na na na na na na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng